Okay na siya mga ka-DIY. Yan. Yun, lumakas na lalo. Ito na siya. Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY na diagram ng ating mga inverter board ng refrigerator or mga pang-testing natin sa ating mga inverter board. Kagaya nito mga ka-DIY is meron tayo ditong IPM ng Samsung. Yung gagawin natin ngayon is pang Samsung lang mga ka-DIY kasi yung last na in-upload natin is universal, ito yung dito. Ito. So tinanggal ko muna dito sa kanyang ano niya, pinakakahayan natin. Yan, kasi ito ay wireless chargeable type na hindi na siya sa kuryente natin, bali chargeable na ito mga ka-DIY yung pan-testing natin para mag-troubleshooting tayo is madali na lang natin i-troubleshoot kung saan sira or sa halimbawa ganito, nasa main board or nasa pinaka-IPM section natin ng ating inverter board ng mga Samsung. Ayan, so meron akong kunting dito mga ka-DIY diagram ito. So mamaya papakita ko sa inyo ng malinaw at ituturo ko sa inyo mamaya. So bali ang diagram pala itong mga ka-DIY, bali ito na pala yung circuit na yan. Na maliit lang na circuit yan, ito lang na yan. Yan, kasi yung nakaraang upload natin is ito naman yung diagram na na-share natin sa inyo. So ito ay na-upload ko na at ito naman ang panibago nating i-share sa inyo ngayon. So ang purpose nito mga ka-DIY, ito yung pinaka motherboard natin or ito yung pinaka PWM natin na magdadala ng supply dito sa ating IPM board. Yan, dito sa ating power supply papunta sa ating IPM, then IPM output ng ating IPM is kayang ma-detect ng ating mga ilaw na to. Kung buhay ang ating IPM, malalaman natin dahil dito sa ilaw. At syempre mamaya ay gagamitan natin ng power supply mamaya or AC cord natin, isasaksak natin sa AC ito mamaya. Tapos pagaganahin natin yung ating Samsung na compressor ng inverter board. Yan. Inverter natin na compressor is pagaganahin natin gamit yung ating IPM, gamit itong ating circuit diagram na ginawa. Yan. Bali, ito ay mawawala na kasi ito is magkasama sa isang board sa ating mga refrigerator na inverter board. So, ito mga ka-DIY at saka yung kanyang IPM at saka yung kanyang main board. So, itong main board ay mawawala na. Madali lang siyang i-test. So, yan is hindi natin gagamitin. Ang papalit natin dito is ito na, ang diagram na yan na maliit. Ayan. So, matitest natin ng separate mga ka-DIY kung ito ay good. Matitest natin gamit dito. At ito naman yung compressor is matitest natin sa magitan ng ating board na gagamitin. Ayan. So, ito lang mga ka-DIY yung pinaka-diagram niyan. Ayan, bali isang kapasitor, 7805 na regulator at saka ito, yung ating kapasitor na 16 volts. Then yung ating 555 na timer at ceramic na kapasitor na yan, ceramic. Dalawang ceramic, dalawang 4148 na Zener diode natin at saka ito, mga resistor at saka yung ating mga indicator. Bali 4148 na Zener diode. Regular diode lang naman. Okay, so testing muna natin mga ka-DIY. Mamaya i-share ko sa inyo at ituturo kayo sa inyo step by step kung paano yung mga nakasulat dito mamaya. Okay? So wiringan ko lang muna ito tapos i-attach natin dito sa Samsung natin. Then i-testing natin na paganahin siya doon sa ating compressor. Okay? Tara. So ayan mga ka-DIY, bali sinet up ko na yung wiring niya. Bali yung positive at negative natin ito. Dito ko yung galing sa ating battery. Ito, 12 volts na battery yung ginamit ko. Bali ito na yan. 12 volts in natin. Tapos pumasok sa isang regulator na 7805 para maging 5 volts. Kasi ang supply ng ating 555 timer is 5 volts lang yung sinupply natin. Bali mamaya tuturo natin. Bali ito na yung input ng 12 ito. Yan. Ito siya. Tapos yung output natin ito. Sa PWM output natin ito naman yon. Yung positive at saka negative. Itong circuit lang na yan. Itong circuit na to is ito naman yan. At ang circuit na ito mga ka-DIY is separated naman yan na i-vlog na natin ng nakaraan. So ito naman yan. Bali dito ko nilagay. Pero ngayon is sineparate ko muna. Meron akong isang spare dyan pang separate. Yan.
Ito naman para malaman natin kung good yung ating IPM, kung okay pa ba yung IPM na ito kung ito ay umilaw. Pag umilaw ito lahat, ibig sabihin good yung ating IPM. At yung pinaka-driver natin, ito yung magiging driver natin. Ito siya. Okay, so wala na itong ating pinaka-mainboard or motherboard niya. Kasi para ma-separate natin ang troubleshooting. Ayan, mas mapapadali tayo pag may ganito tayo mga ka-DIY. Okay, so supply lang natin yung positive nito. Sa positive ng ating output ng PWM ay ilalagay natin dito sa ating positive. Sa mga Samsung lang ito mga ka-DIY na mga board, Samsung board. So 5 volts yan o, yung pinakaunang pin, yan ang pin positive natin. Ayan. Tapos yung ating ground ay tutusok natin dito sa ating pin number 3 sa RPM yan o. Sa RPM or revolution per minute yan. RPM. Yan, ilalagay natin dito. Bali bakante yung dalawa. Bakante yung pangalawang pin at saka yung apat na pin ay bakante. Yan. So testing muna natin. Kapag sinaksak natin to, dapat umilaw ito mga ka-DIY. So bigyan natin ng supply yung ating board. Sasaksak muna natin, bibigyan natin ng supply muna ito. Yan, umilaw na at then namatay. Ibig sabihin is may power na tayo dyan. So power on lang natin itong ating kasi naglagay ako ng switch dyan yan o. Okay, so pag pinawer on natin to, magbibigay ng supply dito, then mag-out siya ng supply dito gamit yung ating maliit na circuit na to mga ka-DIY ito. Yung 0 to 1.5 volts natin ito yan. So tara, testing muna natin. Power on natin to, then tingnan natin kung umilaw yan, ibig sabihin may output na nanggagaling dito sa ating IPM. Okay, so power on natin dito sa switch. Yung nag-power na at umilaw ito, ibig sabihin ay good yung ating board, good yung ating IPM board. Okay, so power off natin to. Yan, bunutin ulit natin at saksak ulit natin dito. Saksak natin, nagka-power. Then power on natin ulit ito. At titingnan natin. Yan, ibig sabihin kapag umilaw ay good yung ating board. Ngayon naman mga ka-DIY is tatanggalin natin to. Tapos ilalagay natin mismo doon sa ating compressor dito, sa DC compressor natin ng Samsung din. Ayan, kahit ibang compressor pwede natin i-test gamit itong circuit na to. Gamit yung circuit na yan, magagamit natin ito sa ibang compressor kapag magte-test tayo ng ibang compressor kung good o hindi. Kahit yung gagamitin natin na driver or pinaka-IPM ay Samsung, tapos iba naman yung compressor is magagamit natin yan. Okay, so tatanggalin ko lang ito. Okay, so unplug muna natin. Tapos ganun pa rin yung connection dito mga ka-DIY. Tatanggalin lang natin itong pinaka-driver natin, pinaka-indicator natin. Yan. Dito natin i-connect tayo dito sa pinaka-IPM nya. Yan, kahit magkabaliktaran na naman ito mga ka-DIY yung ating tester na ganito. Kahit saan ilagay basta sa UVW ng ating output ng IPM. Tapos ilalagay natin dito. So na-sure na natin mga ka-DIY na ito ay walang problema dahil dito sa tester natin na to. At the same time dito rin sa ating ginawang circuit na maliit dito. So malalaman kagad natin sa troubleshooting kung good yung ating IPM. Malalaman kagad natin kung saan ang sira. Malamang dito sa mainboard na kapag ayaw gumana yung ating refrigerator, malamang dito sa mainboard. So dito tayo mag-trouble. Kapag alam na natin na find out na natin na ito ay okay, ibig sabihin dito ang problema niyan kapag ayaw gumana yung compressor. At kapag ayaw gumana ng compressor, posibleng sira din yung ating mismong compressor na to. Kaya titest natin yung compressor gamit itong circuit na to. Okay, so nakalagay na dyan yung pinaka-wiring. So naghiram muna tayo ng wiring ng iba. At least lalagyan lang natin ng wiring to. Ayan. Ito na naman yung tatlong terminal ng ating compressor. Yan. Yan, yung tatlong terminal lang naman ang lagyan natin. Tapos ito, sa output ng ating IPM, ilalagay natin dito. Yan. Sa UVW natin. Ayan.
Kahit wala na tayong ganito mga ka-DIY, wala na tayong ganitong gagamitin. Yan. Kahit wala na ito, pinaka OLP niya, okay lang. Okay, so saksak muna natin yung pinaka board natin ito. Dito. Yan, umilaw na. Ibig sabihin, good na yung board. Then, i-power on natin to. Switch natin. Yan. So, umilaw na. At, gumana na kagad yung ating compressor. Yan. Gumana na kagad yung ating compressor. Alam na natin ngayon na yung compressor is good pa. Yan. Yan, umandar na. Bali, mamaya-maya lang is lalakas din yan o tuturbo din yan. Yan. So, ngayon is gumagana na yan. 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 Tuturbo din yan mamaya-maya lang. Tapos, lagyan natin ng ano, ng papel para makita nyo. Yan. Yan, kita nyo? Lagyan natin ng papel. Yan. Ngayon is mahina pa lang yung kanyang RPM. Ito. Yan. Mahina pa lang. Siyempre lalagyan natin ng ano, oscilloscope. Tingnan natin yung kanyang ano, revolution. Yung ano pala niya, yung kanyang waveform. Yan. So kakabit natin yung ating oscilloscope dito sa negative at positive ng ating PWM. Titingnan natin kung ilang hertz. I-auto lang muna natin dito. Auto set na tayo. Yan. Yan ang pinaka-waveform ng ating oscilloscope. Yan. Yan, bali 697 o 69 hertz. Yan. O 697. Yan, bali hindi pa siya tumuturbo. Yan, wala pang turbo. Tingnan natin kung anong mag-normal sa kanya mga ka-DIY dito sa ating oscilloscope. Or 700 plus. Yan, unti-unti na tumuturbo. Yan, lumalakas na siya. Yun. Yan, lumalakas na. Okay na siya mga ka-DIY. Yan. Yun, lumakas na lalo. Ito na siya. Yan. Yun. Bale, sobrang lakas na talaga nito mga ka-DIY, oh. So, ang normal pala natin dito is 725 Hz. Yan, o 72 Hz. Yan. Base sa oscilloscope natin. So, pwede natin gawing driver ito mga ka-DIY sa ating ma-IPM sa Samsung. Pwede natin gawin ito. Kaya yung circuit diagram ito, mas maliit lang naman yung mga ka-DIY, oh. Napakaliit lang ng mga pyesa dito sa ating diagram. Yan. Alam na natin ngayon na kung paano mag-test ng board gamit yung circuit board na ginawa natin. Ang ganda na kanyang waveform. Yan, bali hindi steady yung kanyang voltahe, bali meron siyang gap na namamatay-matay siya bago siya gumana. Bali yung waveform na pag ganun mapababa, yan po ay yung pagpatay niya at pag-on. Pero continuous pa rin siya, pero meron pa rin siyang pababa na form dahil hindi siya pwedeng continuous lang, kailangan meron siyang waveform na ganito. Yan, nakikita natin yung waveform niya na nagkakaroon siya ng off on, naka-off at saka on.
para gumana yung compressor na ganito. Yan, okay na siya. So ito mga ka-DIY, bunutin na natin. Yan, bali binunot na natin, tapos power off na lang natin to. Yan. Okay, so share na natin sa inyo yung diagram na ginawa natin. Yan, bali ganito lang naman yung paggawa natin. Nakaseparate kasi yung pantester natin sa output ng IPM dito sa input natin. Yan. Okay, so isa-isahin na natin dito sa ating diagram. Okay guys, bali screenshot nyo muna. Yan, saka ipapaliwanag natin sa inyo. Ayan. Bali dito pala nga parte mga ka-DIY na part sa 12 volts. Yan ay optional lang kung gusto nyo na 12 volts na charger type. Yung may power supply no, parang charger. Pwede nyo gamitin yon para step down sa ganito sa 7805. Or optional din mga ka-DIY kung meron kayong charger na 5 volts. Pwede nyo gamitin yung charger na 5 volts nyo. Kahit at least mga 1 ampere o 1 amp na charger pwede nang gamitin. Kahit wala na ito, yung 7805 natin na IC, palitan nyo ng charger. Dito kasi sa akin yung 12 volts na ito is gumamit ako ng battery na 12 volts na ganito kasi gusto ko chargeable type para pwede siyang i-troubleshoot na kahit hindi tayo magsaksak basta meron tayong 12 volts battery. So 12 volts battery lang yung ginamit ko. Tapos nag-step down tayo sa 7805. Tapos papasok na tayo sa ating 555 timer na IC. So dito sa entrance ng aking 5 volts, bago ko pinasok yung 5 volts, naglagay ako ng 25 volts by 470 na capacitor o electrolytic capacitor. 25 volts by 470, pwede na yan para sa ating 12 volts na input sa filter natin. Then papasok yung positive natin dito sa ating 7805, din yung negative, papasok sa gitna kasi yan ay ground. Then yung output natin is magiging 5 na. Kasi yung ginamit nating dito, yung ginamit natin na regulator is 7805. Ibig sabihin yan is yung last digit, yun po ang output. So 5 volts yung ginamit natin na i-supply dito. So bago siya pumasok ng IC, gumamit ako ng 16 volts by 470 microfarad na electrolytic capacitor. So ito yon. Yan. Ito yung 470 natin na 25 volts. Ito. Then dumaan ng regulator, ito. Dumaan ng capacitor pa, ito. Nag-filter pa tayo, gumamit pa ako ng filter. Then, dito sa ating positive side is, nag-series ako dyan nagparallel ako dyan ng 470 ohms na resistor. 1/4 watts lang, tapos isang LED. Ito LED ito. Ito yan, LED. Sa entrance natin, gumamit ako ng red na LED dito. Bale, nakaseries sa positive, then kinunik natin sa negative. Ayan. Okay, so ang positive natin is kagaya na nito. Hindi ko nalagyan kanina. Yan. Okay, so mag-series lang kayo dyan para meron kayong indicator. Tapos yan ang positive natin, yung naka-red. Ayan, yung red natin. Yung input. At yung output natin is ito. Yan. So ito naman mga ka-DIY is 1 kilo ohm. 1K na resistor. 1/4 watts lang, okay na. Yan, resistor natin. Tapos ceramic natin na 22 picofarad. So ito yan, yung maliit. Yan yung kanina. Ito, 22 picofarad. Yan. Yan. Tapos dito naman mga ka-DIY sa mga piyesang ito, gumamit ako ng 4148 na regular diode natin, parang Zener. Tapos naka-series dito yung ating 100k ohms, 100k na resistor. Tapos nag-series ako dyan ng isa pang 10k, 10 ohms pala, 10 ohms. Tapos sa gitna ng 100k ohms, tapos 10 ohms, sa gitna niyan is naglagay tayo ng jumper dyan. Sa pagitan ng dalawang resistor na to, naglagay tayo ng jumper papunta dito sa out. Ito lang pinaka-out natin.
So dito sa output, para malaman natin kung may output yung ating ginawa, naglagay na ako ng resistor na 470 ohms. Siniris natin sa isang LED papunta sa negative para magkaroon tayo ng indicator sa in. At the same time, meron din yung indicator sa in at saka sa out. Yan. Ito 103 na ceramic capacitor. Yan, 103 picofarad. Ceramic, ganito rin. Dito. Yan. Yan, 103. Bali, hindi makita. Yun. Okay, 103. So, napakasimple lang naman ang diagram kung inyong titingnan. Yan lang naman yung lagay natin pisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan lang naman nilagay natin ng mga piyesa dyan. Yung mga kapasitor, bunot-bunot lang naman yung mga piyesa natin. Ito mga bunot lang naman yung ibang piyesa natin. Dito sa ating pinaka 555 timer is gumamit kayo ng holder kagaya nito. May holder yan. Yan, pwede natin alisin to. Yan. Para pagka sakaling nasira to, pwede natin replace natin ng panibago kapag nasira yung ating 555 timer. Okay, so lagay natin dito. Yan, gumamit lang kayo ng holder. Meron namang nabibili dyan sa sa online ng mga holder. Kagaya nito mga holder yan. Yung ganito mga ka-DIY nabibili din sa online, yung mga PCB board natin na mga empty. Marami nito sa online. Pwede kayong gumamit ng mga umorder na lang kayo. Marami nito yan. Tapos kung gusto niyo naman mga ka-DIY na bago nyo gawin dito, pwede kayong umorder ng ganito breadboard para just in case na kailangan nyo, meron kayong tataniman. Dito nyo muna gawin sa breadboard. Pagka gumana na, saka nyo ilipat sa mga PCB board na mga empty. Kagaya nito. Mura lang naman sa online yan mga ka-DIY, sa online shop natin na kilalang mga online shop ngayon. Nabibili naman yan. Okay, so yun lang ating diagram na to. Napaka simpleng diagram at mangilang-ilang pyesa lang. So ito pala mga ka-DIY is indicator lang sa ating battery. Kung kapag kalobat tayong battery natin, meron tayong indicator. So battery capacity yan. Para ma-locate natin kung lobat na yung gadget na ginagamit natin, yung mga tester na pinagamit natin, tingnan natin kung lobat na para ma-charge natin. At siyempre sa troubleshooting is makakatulong sa atin yan. So, ganito lang yung circuit board at picturean nyo na lang o screenshot nyo na lang para meron kayong copy at masundan yung ganitong klase ng diagram. Yan, bali ito yung in at ito naman yung ating out. Yan. So, ito mga symbol na ganito mga ka-DIY, yan, yung mga pasi. Yan ay jump or naka-jumper. So, hindi sila connected, bali naka-jump para maganda lang sila tingnan. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. So this is James Tutorial. Hanggang dito lamang. At shout out na rin sa lahat ng ating viewers at subscriber. Thank you at bye bye.